Naglabas ang Security Exchange and Commission of the Philippines ng public advisory na sinasabi nila, this is to inform the public that the online cryptocurrency Binance is not authorized to sell or offer securities to the Philippine public, no? And dito tayo medyo nangamba or tumaas yung ating kilay dito sa mga huling statement nila dito, no? In addition, those who act as salesman, brokers, dealers, agents, representatives, promoters, recruiters, or influencers, endorsers, enablers of Binance platform in selling or convincing people to invest in this platform within the Philippines, even through online means, may be held criminally liable under Section 28 of the SRC and be penalized with a maximum fine of 5 million pesos or imprisonment of 21 years or both. So, sabi dito, no, lahat ng konektado sa Binance ngayon ay posibleng makasuhan, no? Yung mga salesman, promoters, influencers, endorsers, at kung ano-ano pa ay pwedeng makasuhan and makulong ng 21 years or pagbabayarin ng 5 million pesos. Wow, napakalaking statement ito galing sa SEC, no? And dito medyo tumaas yung ating kilay kasi nga I am an influencer and I am teaching people on how to trade and how to invest in different platforms such as cryptocurrency and stock market. Ang problema dahil nga sa kinakaharap nitong Binance, no, pinag-iinitan na siya ngayon ng gobyerno. And naisip ko, wow, paano na ito ngayon? Dati kasi guys, wala namang problema kasi nga sumusunod si Binance sa batas. Pero unknowingly, no, may mga ganitong issue pala kay Binance na may mga nalalabag pala siya, kaya yung mga social influencers ngayon yung parang naiipit nagdadalawang isip na naggumawa ng mga content about trading. Pero dito kasi sa ating channel guys, we are always telling people na napaka-risky ng trading, right? Madalas pa nating sinasabi to trade at your own risk, okay? May nakikita rin tayong tinatawag nating gray area. Okay, dito sa nilabas nila, no? Sabi kasi dito, in view thereof, the public is hereby advised to exercise caution before investing in these unregistered platforms or online investments, no? Sabi dito, advised lang. Advised to exercise caution. Ibig sabihin, pinag-iingat lang tayo and ini-inform tayo na kapag nag-trade ka sa mga ganitong klase ng platform, pwedeng masunog yung pera mo, pwedeng mawala yung pera mo, pwedeng ma-scam ka, no? Dahil dito sa mga ganitong uri ng platform. So, yun yung parang gray area na nakikita ko, and parang ang pagkakaintindi ko lang guys, correct me if I'm wrong, kasi hindi naman talaga tayo expert pagdating sa batas, no? Pero ang sinasabi kasi dito is, kung gusto mo mag-invest and maglaro and mag-trade, then mag-invest ka, no? Pinag-iingat ka lang. Pero ang pinagbabawal lang talaga nila dito is, yung pinopromote mismo yung platform na, uy, sige na, maglagay ka na ng pera dito. Mag-invest ka na dito. Gamitin mo na itong Binance. Tingin ko yun yung pinagbabawal nila, no? So, yun yung medyo pinag-aaralan pa natin and nire-research natin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng ganitong klase ng batas, kasi napakalawak ng binigay nilang statement and napakarami yung pwedeng maapektuhan ng ganitong statement nila. Una na dyan yung mga malalaking platform, no? Like halimbawa GCash, okay? Yung mga nag-ooperate ng mga trading platforms na connected sa Binance, yung mga ganun nga. Yung mga bangko, no? Yung mga bangko na nag-o-authorize ng P2P transaction sa Binance, yung mga ganun. Ano pa, napakarami. Malalaking tao, malalaking kumpanya yung pwedeng maapektuhan ng nilabas nilang batas na ito, no? So, pagmasdan natin kung ano yung magiging result nito sa mga susunod na araw. And yeah, again, no, paulit-ulit nating minimension dito na kung gusto mong mag-trade, bahala ka, pera mo yan, okay? Basta dapat ka lang mag-ingat kasi yung mga ganitong klaseng uri ng platform ay napaka-risky nga according dito sa SEC. And tayo nga, no, nagtitrade tayo dito sa Binance ng napakatagal na and wala tayong kaalam-alam na nagkakaroon na pala sila ng mga ganitong klase ng problema.
So, para sa inyo guys and para sa atin, dobleng ingat na lang tayo sa mga pinaglalaanan natin ng pera. And again, trade at your own risk. Hanggang sa muli, peace out.